Lately, alam nyo naman na I acquired a gravel bike. Ginagamit ko for daily ride, bike to work, long rides, tamang ehersisyo at kahit bibili lang ng tinapay sa bakery, ito ang bike na ginagamit ko. At sa tagal kong ginagamit itong bike sa kung ano-anong mga ride, napagtanto ko na gravel bike is the best bike sa Philippine market. Tama ang narinig mo. Gravel bike is the best bike, lalo na sa Philippine market. Teka, baka may mang-away sa atin sa comment section. Hindi, the best bike pa rin ang... Hindi yung gravel na yan. Ganito, kahit anong bike pa yan, basta nadadala ka sa point A to point B, nag-e-enjoy ka sa paggamit, kahit anong klaseng bike pa yan, the best bike yan. Ang importante, nagbabike ka or nagbabike ka pa rin. Marami na kasing huminto, mga maihin. Anyway, sabi ko nga, kahit anong bike pa yan, the best bike yan. Pero ang tatalakayin natin ngayon kung bakit the best bike yung gravel bike lalo na dito sa Pilipinas. So let's go! Unang-una, alam naman to ng lahat. Nakaramihan sa mga siklista dito sa Pinas, yung big bulk or yung majority sa paved roads lang naman nagbabike. Papasok dyan yung mga bike to work, mga casual cyclist, yung mga tamang ehersisyo lang. Yung mga bumili ng bike, sabi pang exercise lang. Pero magugulat ka na lang, nagbabike na yan from QC to Baler. Tapos fully upgraded pa yung bike, hindi ikaw, yung katabi mo. Pero yun na nga, yung big bulk na mga siklista dito sa Pilipinas, sa kalsada lang nagbabike. Kaya ano naman, ganito, ibig sabihin, you can use any bike, kahit anong bike pa yan. Kalsada lang naman kahit anong bike naman pala bakit best bike yung gravel? Una, ano ba yung gravel bike? Ang pinakamabilis na explanation kung ano ba yung gravel bike, road bike ito na mas mataba yung gulong. So parang nasa in-between siya ng road bike at mountain bike. Maraming video sa YouTube kung ano ba talaga yung gravel bike. Pero ang pinakamabilis na paliwanag road bike na may mas matabang gulong. So kung road bike ito na may mas matabang gulong, pasok na pasok ito sa mga taong sa kalsada lang nagbabike at walang balak mag-trails. Ang benefit kasi ng isang road bike na tulad ng gravel bike natin na mas matabang gulong lang, magaan ito. Though, hindi lahat ng gravel bike magaan. Pero, majority ng gravel bikes mas magaan kung ikukumpara natin sa ibang bisikleta. Yung total weight mo kasi kasama yung bike ay malaking factor sa pagbibisikleta mo. Kasi dala mo yung weight na yun sa buong ride mo. So dahil mas magaan, mas mabilis kang makakaarangkada at mas less yung kailangan mong energy para pagalawin yung bike. Kung iisipin natin, may dalawang siklista na magkapareho ang lakas, si Rider 1 at si Rider 2. Same yung lakas nila. Malamang, iisang tao lang yan Pero yung total weight ni Rider 1 kasama yung bike mas mabigat kesa sa total weight ni Rider 2. Syempre, mas madaling makakaarangkada si Rider 2 kasi mas magaan yung dala niya. At mas konti lang yung effort na kailangan niya all throughout the ride. Kasi nga, less weight, less energy ang kailangan. So kung kalsada ka lang nagra-ride, yung gravel bike mo pasok sa banga. Celebrate small or big wins with your special ones. Come to Brew Brothers Cafe, your destination for celebration. Eto na nga, pinag-uusapan natin na kalsada ka lang nagra-ride. Napakaganda ng kalsada dito sa Pilipinas. Smooth na smooth. Walang random steel plate. Walang butas. Perfect asphalt road. Aminin na natin, yung kalsada sa Pinas napakapangit. Para ka na ding nag-light trails. Lubak dito, lubak doon. Sari-saring obstacles. Diyan ngayon papasok yung mas malapad or mas matabang gulong ng mga gravel bikes. Ang gravel bikes, nagbabari ang taba ng gulong na nagre-range yan from 30 to 50 mm. So kung sanay ka sa sukat ng mountain bike tires, yung 50 mm halos 2.0 na yung equivalent nun sa MTB tires. Ang taba na nun, di ba? So, ano ba yung nabibigay na benefit ng relatively matabang gulong? Sa mga hindi nakakaalam, ang road bikes na may maninipis na gulong, kadalasan, ang PSI or yung mga tire pressure ng mga gulong na yan ay nasa 75 PSI pataas. Kasi manipis yung gulong nila, kaya kailangan nila ng mataas na PSI. Bang tigas niyan, kaya lahat ng lubak sa kalsada, ramdam mo yun. Kung mas mataba ang gulong ng bike mo, mas pwede kang maglagay ng mas mababang PSI or tire pressure. Pag ganyan ng PSI ng tires mo, may give yan. So meaning, kahit papaano, mas maa-absorb niyan yung mga lubak ng kalsada na makakapagbigay sa'yo ng mas komportableng ride.
dahil meron kang ang relatively malapad na gulong, kung biglaang nabudol ka ng tropa mo at dinaan ka sa mga lugar na may light trails na, kahit papaano, may laban ka pa rin at mairaride mo pa rin yung bike mo sa ganung sitwasyon. Well, sa bagay, train ka naman na sa napakagandang kalsada ng Pilipinas. And another thing, sa mga gulong, kung normal gravel bike ang meron ka, like yung gulong mo nagre-range lang sa 30 to 38 mm, ang contact patch niyan mas maliit kumpara sa ibang bike na may mas malalapad na gulong tulad ng mountain bikes. Yung contact patch yun yung actual portion ng gulong na nakasayad sa road surface. Ang benefit nito, kung maliit ang contact patch, mas konti ang rolling resistance ng gulong mo, so mas magaan mo itong mapapadyak. Kaya minsan, nakakarinig ka ng mga, ang kunat naman ng gulong na to. Usually, sinasabi nila yan sa malapad na gulong tapos knobby or maraming spikes. Makunat talaga sa road yung mga ganong gulong kasi ginawa yon for trails. Pero syempre, itong gravel bikes, most of the time, mas slick yung gulong at mas konti ang contact patch, kaya mababa ang rolling resistance na makakapagbigay sa'yo ng mas magaan na pakiramdam ng pagpadyak. Lalo na kung sa kalsada ka lang nagra-ride, mas less yung rolling resistance, mas less yung pagod mo sa ride. Punta tayo sa handlebars. Ang gravel bike, dahil nga para siyang road bike, majority sa mga ito ay naka-drop bar. May ilan na naka-straight bar. Pero ang common sa kanila, yung mga handlebar at drop bar ng gravel bikes, narrow siya, meaning maiksi or makitid. Ang benefit nito, lalo na sa kalsada ng Pinas, pag na-traffic ka, makakasingit ka pa rin kumpara sa mga mahahabang handlebars ng ibang bikes. Minsan kasi, pag ang kalsada makipot at sumasagad na yung mga sasakyan sa gilid na hindi naman natin maiiwasan yan, pag mahaba ang handlebars mo, mahihirapan kang pumasok or sumingit. Pero dahil ang mga gravel bikes naka-drop bar and relatively narrow ang mga bars, mas madali kang makakasingit sa mga ganong sitwasyon. Kaya, pasok na pasok ang mga ganitong bikes sa kalsada natin dito sa Pilipinas na masakip at maraming kasabay. At ang kinagandahan ng drop bars sa isang gravel bike, marami kang hand positions na pwede mong gamitin para makuha mo yung maximum comfort. Pwede ka sa hoods, dito yan sa taas ng drifters. Pwede din dito sa drops, dyan naman yan sa baba. At dito sa drops. So marami kang choice. Ang kinagandahan pa niyan, pag nandito ka sa drops, mas magiging aero ang position mo na makakapagbigay sa'yo ng less wind resistance. So mas magiging mabilis ang takbo mo at mas madali kang makakapag-maintain ng speed sa mas matagal na oras. Pag yung gamit mong bike medyo clunky, malaki at hindi aero, mas mahihirapan kang mag-maintain ng mas mabilis na speed gawa ng kalaban mo yung hangin. Kaya kung sa kaya. Pero syempre, imbis na natitipid mo yung energy mo, ginagamit mo na yun para labanan yung mga headwind at crosswind. Unlike sa gravel na mas aero ka, mas less energy yung kailangan mo, kaya mas tatagal ka sa long rides or multi-day rides. This video is brought to you by Pretty Petty the Podcast, ang podcast na nagbibigay opinyon na hindi nyo naman hinihingi. Kung gusto mong matawa at matuto, punta ka lang sa description for the Spotify link. Speaking of multi-day rides, ang gravel bike tends to have a stronger frame or build kung ikukumpara natin sa road bike. Ang road bike kasi syempre sobrang pinagaan. Mas less yung material sa mga components, mas efficient sa mga karera. Kaya mas weaker ng konti yung build nito kumpara sa mga gravel bikes na mas stronger yung chassis. Mas pinatibay. So kung mahilig ka sa mga adventure riding, multi-day ride, bikepacking, and camping, mas hindi ka mangangambang salpakan ng kung ano-anong bags, panniers, racks, carriers yung bike mo. Kasi kaya niyang withstand yung mga ganyang bigat. Kung titignan mo pa nga, lalo na yung mga gravel bike specific na bikes, meron pa yung mga provision para sa mga ganyang bagay. So, build talaga para gawin yan. Tulad ng nag-Marinduque Loop kami, lahat kami naka-gravel bikes. Kaya, hindi kami nagdalawang isip na salpakan ng kung ano-ano yung mga bikes namin ng mga bags and racks. Kung hindi nyo pa napapanood yung Marinduque Loop namin, link ko yung video na yan sa description. 2 parts yan. Napakasaya ng ride na yan. Para malaman nyo din yung storya ng punit na langit. Anyway, kung mountain bike ang gamit mo, pwede pa rin naman mag-bikepacking doon. Kaso syempre, yung bigat nun, mas madadagdagan mo. Unlike ng gravel bike na relatively magaan na to, so kung magdadagdag ka ng weight sa bike, hindi ganun kabigat yung magiging overall weight mo. Pag road bike naman kasi tapos ipinang bikepacking mo, medyo sketchy. Pwede din naman, pero kung sasalpakan mo ng mabibigat na bags, medyo scary i-ride yun kasi nga
mas less yung materials ng frame na pwedeng masira pag sobrang heavy ng load. Tapos, manipis yung gulong. Syempre, less traction yun, baka mahirapan kang pumreno sa sobrang bigat ng dala. Pero speaking of road bikes, sabi ko nga, magkamukha sila ng gravel bike. Mas mataba lang yung gulong. But, yung overall geometry ng gravel bike ay towards comfort. Mas upright kasi yung geometry ng gravel bike kumpara sa road bikes. So halos malapit na sa MTB geometry territory. Mas mahaba yung wheelbase para sa mas stable na ride. And mas lacquer yung head tube angle kaya mas shorter yung reach para upright at mas komportable. At dahil nga mas lacquer yung head tube, pwede kang maglagay ng gravel specific na suspension forks na katulad nung nilagay ko sa bike ko. Magkakaroon tayo ng video about sa mga in-upgrade ko sa bike na ito, kasama yung suspension fork na yan. So, subscribe ka na. Libre lang yan. May button dyan sa baba, i-click mo lang yun. Walang bayad yan. Anyway, maglalagay na rin pala ako ng mga random links na mga ginagamit kong components and accessories sa description na pwede mong i-check out. Baka may magustuhan ka. Okay, so malaking factor din yung added comfort ng gravel bike gawa ng, alam nyo naman dito sa Pilipinas, mabudol ka lang ng konti ng mga tropa mo, magugulat ka na lang nasa jungle ka na, off-road at liblib na lugar. So kung yung bike mo hindi capable to do those kind of terrain, talo ka talaga. Itong mga gravel bikes na ito, medyo may pagka slightly anti-budol kasi kahit saan ka man mapadpad, kahit papaano, kakayanin nung bike. Kalsada man niya na sobrang smooth or kalsada na parang trails or kahit medyo kabundukan na. Naghahanap ka ba ng bagong bike? Meron tayong 500 peso off discount pag bumili ka ng bike or bike frames dito sa website ng RD Cycles. Alam ko madalas free delivery pa sila nationwide. So huwag kalimutan ilagay mo Forever Bike Noob sa checkout para sa 500 peso off discount. If you own a gravel bike, malamang may hindi pa ako nabanggit sa video na ito. I-comment mo yung mga benefits sa'yo at bakit ikaw mismo tinawag mo na gravel bike is the best bike. Magbabalik po ang dabas. Anyway, uulitin ko. Kahit anong bike pa yan, basta nag-i-enjoy kang gamitin at walang nagiging problema, nadadala ka sa point A to point B, yan ang the best bike. Ang importante, nagbabike ka pa rin. Ako nga pala si Nat na nagpapaalalang manatiling bike no babang buhay para tuloy-tuloy lang ang pasok ng kaalaman. Paalam!